Wait lang, Lily. Chill ka lang ha. Pinsan ko siya. Pinsan? Yan naman lagi sinasabi nila eh. Seryoso nga. Pinsan ko siya. Patricia, show your ID please. Pinakita niya yung ID niya at same sila ng apelyido. Anak pala to ng kapatid ng tatay niya. Sobrang napahiya ako noon at parang gusto ko na lang lumubog sa lupa. Sorry. Sorry talaga, Turtur. Hindi, okay lang. I get the feeling naman. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon. It's okay, Lily. Kahit naman ako siguro magugulat kapag may kasama ng ibang lalaki. Sorry kung pinauna ko kagad damdamin ko. Hey, it's fine. Kalimutan natin yun. Sige, di na talaga maulit. Next time, magtatanong na muna ako. Okay. By the way, meet Patricia, pinsan ko. Nakipag-meet siya sa akin since birthday ni Dad bukas. Birthday ni Tito bukas? Yes, and we gathered so we can plan his birthday. Uy, sorry Patricia kung nagduda ako ah. No worries. It's understandable naman. Nagulat lang din kasi ako nung may nakita akong maganda na kasama ni Turtur. Stop it! I like this girl, kuya. She's bagay for you. Possessive but kind. Possessive ba ako? You followed him, di ba? Di ka mapakali kung saan siya pupunta. Pero don't worry. You're the type naman na hindi sobra-sobra. Since nandito ka naman na, Lily, sabay-sabay na tayo kumain. Sama na ako sa inyo? Oo naman, why not? Tsaka, papakilala ulit kita kay Dad tomorrow. As my girlfriend. Ay shit, oo nga pala si Dad. Baka magalit siya sa akin since ginawa ko anak niya. Ang alam niya lang, aalagaan ko, tuturuan ko yung anak niya. Diba, Nina? Tingnan ko na lang kung ano mangyayari bukas. Sana tanggapin niya ako bilang Lily. Ba't parang kinakabahan ka ata? Si Dad, ang alam niya kasi magiging personal maid mo lang ako. Pag nalaman niya naman siguro na ikaw si Lily, baka matuwa pa yun. So, there's nothing to worry about, okay? Sige, Turtur. By the way, gaganapin pala yung party bukas sa bahay ah. So, expect some visitors tomorrow. Happy birthday, Dad. Wow, what a surprise! Nakalimutan niya na naman na birthday niyo, no? Actually, oo eh. Kaya na-surprise ako. Happy birthday po, Dad. Oh, Lily, thank you. Haven't talked to you a while. Huh? Ano sabi mo, Dad? Ay, hindi mo ba sinasabi sa kanya, Lily? What do you mean, Dad? Si Lily and Arthur. Hindi ko expect na hindi mo pa rin alam hanggang ngayon. I just knew it, Dad. Last week lang. Paano niyo po nalaman na ako si Lily, Dad? Well, nung una kita nakita, napansin ko na kagad na kamukha mo yung kalaro dati ni Arthur. I invited you since you saved my life. Pero, syempre as a father na iniingatan pamilya niya, pina-background check kita sa mga agents ko para malaman ko kung saan ka talaga galing at nagulat ako na ikaw pala talaga si Lily. Hindi ko lang kagad sinabi kay Arthur para when the time comes, kayo na bahala. Maggulatan kayo sa sarili niyo. Pero, I think you've introduced to each other na, di ba? Well, yeah. Last week lang. Pero, kailan niyo pa nalaman, Dad? Since after 2 weeks nung pinapunta ko siya sa bahay. Dad naman. You should have told me. Why? I know you like surprises. So, by the way, Dad, since yun yun na siya si Lily, I like to introduce her again. Na girlfriend mo na siya. Paano niyo nalaman, Dad? Nung pinapanood ko kayo nung bata ka pa, wala na kayong ginawa kundi magkasal-kasalan eh. So, tanggap niyo si Lily? Siyempre naman. She's like a family to us. Well, this time is legit. She will be a family member to us. Thank you po, Dad. Don't mention it. Buti na lang sinanay kita na dad tawag mo sa akin. Nung sinabi niyo po ba yon, alam niyo na ba na ako si Lily?
Yeah, alam ko na that time. Nag-alala lang pala ako sa wala. Buti na lang at tanggap pa rin ako ni Dad kahit ganito naging kalagayan ko. By the way, Lily, alam mo na ba nangyari sa mom mo? Alam niyo po ba kung nasaan si ma'am? Technically, yes. Asan po siya? Gusto ko po siyang makita. Nasa North Cemetery siya. She's dead, Lily. Sure po ba kayong si ma'am yun? Gusto mo ba puntahan natin bukas? Sige po. Pinuntahan namin siya kinabukasan at totoo nga, nakalagay yung pangalan ni Ma'am sa lapida. Di ko in-expect na wala na pala siya. Excited pa naman ako sabihin sa kanya yung mga na-achieve ko. Gusto ko rin sana siya ipakilala kay Arthur. Hindi mo man lang nakita, ma'am, si Arthur. Nagkita na po ulit kami. Siya po yung kababata ko. Paano ka po nawala, ma'am? Ano po nangyari? Hindi niyo po man lang ako naantay. Kaya ko naman po ibalik yung dati natin pamumuhay kahit wala si Dad. I miss you, ma'am. Paalam. Bye po, tita. Naawa ako kay Feliz. Hindi ko expect na wala na pala si tita. Naunahan pa ako ni Dad na makita siya. After namin pumunta ng sementeryo, umuwi din kagad kami sa bahay. Halos buong araw lang nakatulala si Lily. Okay ka lang ba? Oo. Kakayanin ko naman to. May kailangan ka ba? Iwan mo muna ako, Arthur. Need ko lang mag-isip ng mag-isa. Sige. Basta if ever na may need ka, sabihan mo lang ako ha. Sige, salamat. Pinabayaan ko muna siya since naintindihan ko naman pinagdadaanan niya. Maya-maya lang biglang tumayo si Lily sa kinakaupuan niya at bigla na lang siya nagbihes. Saan ka pupunta? Naalala ko lang yung project materials para sa school. Bibili lang muna ako. Saan ka bibili? Sa National Bookstore sa SM. Samahan na kita. Hindi na, kahit ako na lang muna mag-isa. Magta-taxi ka? Tatry ko muna yung kotse na binigay mo. Magmamaneho ka? Wala ka pa naman lisensya. Malapit lang naman yun. Tsaka walang huli ngayon. Sige, mag-iingat ka ha. Ang hirap palasit sa isip ko nun si Ma'am. Hindi ako makamove on sa nangyari. Bigla ko naalala na may deadline pala kami bukas para sa project namin. Trinay kong magmaneho nun para malibang ako kahit papano. Nagdadrive ako bandang EDSA nun at aminado ako na medyo tulala ako at lutang yung isip ko ng biglang. Lily! Lily, kumapit ka lang ah. Magiging okay din ang lahat. Kaya mo yan, Lily. Kamusta, Dok? Okay naman po ba siya? Sorry, Iho, pero nakomatos ang pasyente. Nasa recovering stage siya.